tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang matinding dagok ang kasalukuyang hinarap ng Russia matapos tupukin ng mga Ukrainian drone ang isa pang malaking oil refinery sa timog na bahagi ng bansa. Dahil dito sa kauna-unahang pagkakataon, hayagang inamin ni Pangulong Vladimir Putin na nakararanas na ang Russia ng kakulangan sa supply ng krudo. Ang seryeng ito ng pag-atake ay bahagi ng mas pinalakas na opensiba ng Ukraine upang lumpuhin ang ekonomiya at ang makinaryang pangdigma ng Moscow. Naganap ang pinakahuling malaking sunog sa oil refinery sa Slavyansk na Kubani, isang estratehikong bayan sa rehiyon ng Krasnodar sa timog na bahagi ng Russia. Ayon kay Gobernador Veniamin Kondratiev, ang sunog ay idinulot ng mga bumagsak na labi ng mga pinabagsak na drone ng Ukraine. Sa kasamaang palad, isang residente ang naiulat na nasawi sa mismong pasilidad habang isa pa ang sugatan sa isang kalapit na nayon dahil sa insidente. Ang pasilidad sa Slavyansk ay isa sa pinakamahahalagang refinery sa buong timog ng bansa na nagpoproseso ng halos 4 na milyong tonelada ng krudo kada taon. Ito rin ang pangunahing pinagkukunan ng mga produktong petrolyo na iniluluwas sa ibang bansa sa pamamagitan ng mga daungan ng Russia sa Black Sea. Ang pagkapinsala nito ay direktang tatama sa kita ng pamahalaan mula sa pagbebenta ng fuel oil, nafta at marine fuel. Ipinagmalaki naman ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang tagumpay na ito sa pamamagitan ng isang opisyal na pahayag sa Telegram. Tinawag niya ang mga drone strike bilang long-range sanctions o malayo ang parusa laban sa Russia. Ayon sa kanya, ang bawat matagumpay na pag-atake ay nangangahulugan ng pagbawas sa mga mapagkukunan na nagpapagana sa makinarya ng digmaan ng Moscow na maglalapit sa kanila sa kapayapaan. Bukod sa Slavyansk, ibinunyag din ni Zelensky na isa pang refinery sa rehiyon ng Yaroslav na may layong 700 kilometro mula sa hangganan ng Ukraine ang tinamaan din sa magdamag na pag-atake. Bagaman walang opisyal na kumpirmasyon ang Moscow tungkol dito, iniulat ni Gobernador Mikhail Evraev na pansamantalang isinara ang ilang pangunahing kalsada patungong Yaroslavl dahil sa matinding banta ng mga drone. Ang sunod-sunod na pag-atake ng Ukraine sa mga imbakan ng langis ay nagdulot na ng malawakang krisis sa supply ng gasolina sa buong Russia. Sa maraming rehiyon, makikita ang mahahabang pila ng mga sasakyan sa mga gasolinahan habang ang mga otoridad ay napilitan ng magpatupad ng rasyon. Ayon sa mga analyst, ang taktikang ito ay unti-unti ring nagpapabagal sa mga operasyong militar ng Moscow sa larangan ng digmaan. Bilang patunay sa lumalalang krisis, nagpatupad na ng mahigpit na limitasyon sa pagbili ng gasolina ang rehiyon ng Irkutsk sa Siberia na libu-libong kilometro ang layo mula sa Ukraine. Inanunsyo ni Gobernador Igor Kovsev na ang mga driver ay pinapayagan lamang bumili ng hindi hihigit sa 50 litro ng gasolina kada araw sa mga istasyon ng Rosneft. Mas mababa pa rito ang ipinatutupad sa iba pang pribadong istasyon. Samantala, matindi rin ang hagupit ng kakulangan sa enerhiya sa Crimea, ang peninsula sa Black Sea na iligal na sinakop ng Russia noong taong 2014. Nitong nakaraang linggo, tuluyan ng sinuspinde ng mga opisyal doon ang pagbebenta ng gasolina sa mga sibilyan. Ito na ang itinuturing na pinakamalalang krisis sa enerhiya na naranasan ng rehiyon mula nang mapasa ilalim ito sa kontrol ng pamahalaang Moscow. Sa isang mahalagang pagpupulong kasama ang mga opisyal ng pamahalaan, hayagang inamin ni Pangulong Vladimir Putin na dadaan sa isang mahirap na yugto ang bansa dahil sa sitwasyong ito. Gayunpaman, tiniyak niya na gagawin ng pamahalaan ang lahat upang matugunan ang pangangailangan ng publiko. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na opisyal na kinilala ng Kremlin ang matinding epekto ng mga pag-atake ng Ukraine sa kanilang lokal na supply. Sa kaniyang panayan sa telebisyon ng Estado, sinabi ni Putin na ang mga pag-atake ng Ukraine ay naglalayong hatiin ang lipunang Ruso. Layon din aniya nitong pilitin ang Russia na ihinto kahit pansamantalang panahon lamang ang pagsulong ng kanilang mga tropa sa frontline. Dagdag pa niya, nais lamang ng Ukraine na lumikha ng mga kondisyon upang puwersahin ng Moscow na pumasok sa isang negosasyon na pabor sa panig ng Kyiv. Binigyang diin ni Putin na hindi nila bibigyan ng pagkakataon ang Ukraine na magtagumpay sa planong ito. Ibinunyag din niya na nag-alok ang Kyiv ng kasunduan na ihinto ang mga malalalim na pag-atake sa teritoryo ng isa't isa, ngunit tinanggihan ito ng Russia. Ayon kay Putin, ginawa lamang ng Ukraine ang alok dahil mas nakasisira at mas mapangwasak ang mga ganting atake ng Russia sa loob mismo ng mga teritoryong kontrolado ng Kyiv.
Tinanggihan din ng leader ng Russia ang isa pang mungkahi na limitahan lamang ang labanan sa adat na rehiyong isinama ng Russia sa kanilang teritoryo, kabilang ang Donetsk, Luhansk, Kherson, and Zaporizhia. Pangamba ni Putin, kapag tinanggap ito, papayagan lamang nito ang Ukraine na ilipat ang kanilang mga puwersa mula sa ibang lugar upang mag-focus sa pagdepensa laban sa mga patuloy na pag-atake ng Russia sa Timog Silangan. Sa kabila ng mga pinsala sa kanilang mga pasilidad ng langis, iginiit ni Putin na ang mga pag-atake ng Ukraine ay walang anumang epekto sa sitwasyon sa frontline. Upang tugunan ang banta ng mga drone, ipinangako ng Pangulo na mabilis na palalakasin ng kanilang industriya ng armas ang produksyon ng mga air defense system. Layunin nitong mas maprotektahan ang mga mahahalagang infrastruktura ng bansa laban sa mga pag-atake. Bukod sa pagpapakalat ng mga bagong air defense system, inihayag din ni Putin na plano ng Russia na mag-angkat ng mas maraming gasolina mula sa mga kaalyadong bansa. Kasabay nito ang pagpapabilis sa mga pagkukumpuni sa mga napinsalang pasilidad ng langis upang tuluyang matapos ang pansamantalang kakulangan. Kumpiyansa ang leader ng Russia na mabilis na maibabalik sa normal ang operasyon ng kanilang mga refinery. Tututukan din ng pamahalaan ang mabilis na paghahatid ng supply ng langis sa Crimea sa pamamagitan ng lupa at dagat upang maibsan ang krisis doon. Samantala, sinabi ni Deputy Prime Minister Alexander Novak na aktibo nilang sinusuri ang mga kasunduan sa pagluwas ng langis sa ibang bansa. Maaring limitahan muna ang pag-export upang matiyak na sapat ang supply para sa lokal na pangangailangan ng mga mamamayang Ruso. Habang nagpapatuloy ang krisis sa langis, hindi naman humuhupa ang marahas na labanan sa iba't ibang bahagi ng Ukraine. Isang aerial bomb ng Russia ang sumabog sa lungsod ng Zaporizhia sa timog Ukraine na kumitil sa buhay ng 2 sibilyan. Ayon kay Ivan Fedorov, ang pinuno ng pamahalaang regional, 16 na iba pa ang nasugatan sa naturang pag-atake, kabilang ang 2 walang kamalay-malay na bata. Sa kabilang banda, naging target din ng mga drone strike ng Ukraine ang rehiyon ng Belgorod na matatagpuan sa hangganan ng Russia. Ayon kay Acting Governor Alexander Shuvayev, 1 tao ang nasawi at 1 pa ang nasugatan sa nasabing pag-atake. Ipinapakita nito na ang digmaan ay hindi na lamang limitado sa loob ng Ukraine kundi direktang nararamdaman na rin ng mga mamamayang Ruso sa kanilang sariling mga pamayanan. Inihayag naman ng Ministry ng Depensa ng Russia na matagumpay nilang binaril ang kabuuang 213 drone ng Ukraine sa magdamag na operasyon. Ang mga drone na ito ay pinabagsak sa iba't ibang bahagi ng Russia kabilang ang Crimea, pati na rin sa ibabaw ng Black Sea at Azov Sea. Gayunpaman, ang pagpasok ng ilang drone sa mga refinery ay nagpapakita ng mga puwang sa kanilang depensang panghimpapawid. Hindi rin naging madali ang gabi para sa Ukraine matapos silang salakayin ng Russia gamit ang 142 long-range strike drone at 8 missile. Ayon sa ulat ng Ukrainian Air Force, matagumpay nilang nabaril ang 125 drone at 7 missile. Sa kabila nito, patuloy ang panawagan ng Kyiv sa mga kanluraning bansa para sa karagdagang tulong militar upang maprotektahan sila. Ang lumalalang sitwasyon sa supply ng langis sa Russia ay nagpapakita ng bagong estratehikong direksyon sa digmaang ito. Sa pamamagitan ng pag-atake sa puso ng ekonomiya ng Russia, nagagawa ng Ukraine na lumikha ng panloob na pressure sa pamahalaan ni Putin. Mananatili tayo nakatutok sa mga susunod na kaganapan dito sa Balitang Pandaigdig.